So ayan mga pre, magandang araw po sa inyo at eto na po 'no, meron lang akong gustong, talakayin ngayon mga pre 'no, about po ito sa kay Mima Alicia, sa 40 days po ni Mima Alicia 'no. Ah, Yun na nga, gusto ko lang talakayin din po yung ano, yung, boyfriend po ni Mima Alicia. Kasi ako'y, talagang, nagdududa po dito sa kinakasama po ni, Mima Alicia mga pre, oo. Kasi may kakaiba, eh, may kakaiba po dito sa kanyang boyfriend ano, asan na ba 'yun? Pakita ko lang yung mga videos 'no, may mga video sila dito, eh. Aha. Kasi hindi po ako kumbinsido mga pre na ito'y lalaki, okey. Hindi ko naman sa hinuhusgahan yung tao, pero may napansin kasi kami. Hindi lang po ako, may napansin kami. Wait lang, Puwede ko ba 'tong ipakita dito? Parang may halik, eh. Hinalikan ni Mima, eh, ta's yung boyfriend parang nandidiri. Alam mo naman yung bakla, wala akong problema sa mga bakla, pero alam po natin ang bakla minsan nandidiri po sa babae. Pero mukhang tinitiis ng boyfriend niya na 'to 'no. Hanap tayo ng ibang video, gusto ko yung ano, hanap ako ng ano, ng, pansin niyo 'to, pansin niyo po ito, pakita ko 'to sa inyo, tangina, ganyan na lang muna, kasi pangit, eh, yakapan. Okey. Pakita ko lang po sa inyo 'to mga pre, 'no, kung bakit nagdududa po tayo. Play ko lang po yung video, Hmm. Pansinin niyo yung galaw ng lalaki, pansinin niyo. Yung tawa niya, 'di ba? Yung the way siya tumawa, yung actions ng mga kamay niya. Pakinggan niyo, Tangina naano si Mima dito, nabudol, 'di ba, nabudol. Buwisit. O di ba hindi ka pa nahawakan sa ganito, baby. Oo. Bakla. Takip para kasi walwalayin mo lang nga ano. Ano, lambot? Ina, Mamaya may sasabihin ako, panoorin lang muna natin. nagbabakla-bakla ng puta. Last na to kailangan di ka makilite. Hmm. Wala pa nga ni. What's wrong kasi? Oh. Hindi. Ayaw, bakla talaga. Pagmasdan niyo yung mukha niya. Buwisit na buwisit ako sa pagmumukha ng taong ito, no? Wala pa nga ni. Oh. Asaw, baby. Hanap tayo ng iba, mga pre. Ah, Hanap tayo ng iba. Focus po kayo sa mukha ng lalaki. Mukhang endangered na mukha 'to, nag-iisa lang talaga sa buong planeta. Okay, pagmasdan niyo. Yung actions niya, 'pag kumakanta siya, pagmasdan niyo. Alam ko yung bakla, eh. Ganito, "Lumisan ka," yung 'pag ganyan-ganyan ang liig nila. Kaya pagmasdan niyo yung liig, 'di ko kasi kayang gayahin, eh. Mga bakla lang nakakaano niyan. Pagmasdan niyo. Shoutout sa mga nanonood sa'king bakla, paki-confirm nga po, anong tingin niyo dito? Kung bakla po ba o hindi? Pakinggan niyo. Kasi mamaya may sasabihin ako. Ginisgan ka Oo? sa imo asawa. Gumaganon-ganon, 'di ba? Ayaw lang kasi na Dapat kasi namamati ka, basi Mati di ka ka. isdan. uyahas sa So, yun lang 'no. Hindi ko na pahabain, pero yun na nga masasabi ko dito. Ito, base sa aking obserbasyon,
base sa aking pananaw sa boyfriend ni Mima, ito ay nagpapanggap, okay, na lalaki. Hindi ko alam bakit hindi napansin ni Mima 'to, ha? Nagpapanggap lang. Kasi siguro, ewan ko kung saan sila nagkakilala, kung online ba o sa paglabas-labas ni Mima, 'no, sa gabi. Feeling ko sa gabi. Kasi si Mima mahilig inom-inom, eh, 'di ba? Feeling ko dun sa isang inuman na yon pinagmamatyagan na siya na, "Uy, ito yung maganda 'to, ito yung target ko. Panggap akong lalaki ngayon. Panggap akong lalaki, ligawan ko 'to." Hanggang sa naging sila na. Ito'y base lang sa aking, niligawan, naging sila. Eh, hindi ko maintindihan kay Mima, bakit hindi niya nakilatis 'to? 'Di ba? Kasi simula po nung nag-Boracay kami, lumalayo na si Mima. Nilalayo na po ng taong ito si Mima sa grupo. Nilayo na, ayun na, do'n na nagsimula. Tandaan niyo po itong lalaking ito walang trabaho, palamunin lang po ni Mima, 'di ba? Asa lang po kay Mima. Si Mima po yung gumagastos sa lalaking ito. And then, yung lalaking ito di umano may kaibigang mga sindikato. 'Di ba? So yung sindikato na yun, kaibigan di umano ng taong ito, boyfriend ni Mima, sabi mangungutang daw yung kaibigan nito, may tubo daw. Okay? Tapos, yun na nga. Hindi ko na ulit-ulitin pang ikwento, ganun na yung nangyari. Si Mima po ang inutangan ng sindikato. Take note lang, ha? Iko-confirm ko lang yung 6 million na sinabi ko. Ang kumpirmado po, 8 million pesos po yung nautang kay Mima Alicia. Kasi ganito po yan. Si Mima Alicia, nagpautang. Okay? 1.5 million pinautang. May tubo, 12%. Sa loob lang ng isang linggo. Nakatanggap naman si Mima ng tubo, 12%. Another linggo, 12% na naman. Pero hindi alam ni Mima, pera lang niya pala yun. Yung percent na yun. Tapos mangungutang na naman yung scammer, paulit-ulit hanggang umabot ng 8 million pesos. Sino yung sindikato na yun? Kaibigan nito. Di umano, ha? Eto. Parang tanim siya na nagpanggap lang na lalaki, ligawan si Mima kasi pera ni Mima yung target. So, 8 million pesos. Ngayon, saan po galing si Mima ng 8 million pesos? Si Mima po, dahil nakikita niya po yung porsyento na pumapasok sa kanya, linggo-linggo, malaking pera. Si Mima po ay nangungutang sa mga kaibigan. Which is, pinapautang din naman po si Mima. Hindi ko na isa-isahin kung sino yung mga kaibigan. Basta nangungutang sa mga vloggers, sa mga kaibigan. Kasi, pinapaikot ni Mima yung pera. Hindi alam ni Mima, yung pinapautang niya, yung doon din kinukuha yung porsyento na binibigay sa kanya. Sindikato nga ni. Diba? Oh. Akala ni Mima, tubo talaga yung porsyento, pero hindi. Eto na, nung nakatunog na po si Mima, maniningil na si Mima ng pera niya na 8 million pesos, doon na nagsimula yung plano. Nakatunog na to. O, sige na. Trabahuin na to. Parang ganun po. Okay? Nakakapagtaka. Eto pa. Si Mima, pinatay. Talagang hindi po bubuhayin talaga. Pero yung boyfriend niya, pinatamaan lang sa mga parte ng katawan na hindi ka mamamatay. Yeah? Tapos, nung tatanong-tanongin na, syempre, ilang araw na, nasa hospital tong boyfriend. Nung tatanungin na siya ng pulis, nagtutulog-tulugan. Tulog-tulugan po siya. So, sabi ko nga sa inyo, ang theory ko dito, siya ang tinanim ng sindikato. Tinanim siya. Okay? At eto, may nabalitaan tayo mga pre. Yung 7 may nahuli daw pong 7. Na mga basta may 7 pong nahuli, abangan niyo na lang po sa balita. Ayoko namang pangunahan.
No? May 7 nahuli. Ewan ko, ipipreskon yata yan. Tingnan natin. Hindi naman pwedeng padalos-dalos ng preskon. Kailangan planchado yan. So, abangan po natin mga pre. No? May 7 nahuli. And then, eto, nagtutulog-tulugan daw po. 'Di ba? Hindi, pag tinatanong ng pulis, di sumasagot, may tinatago. At eto pa yung matindi mga pre. Eto pa yung pinakamatindi sa matindi. Siyempre, close sila ni Mima, magjowa nga ni, di ba? Alam niyo yung anong posibleng mangyari. Kasi dahil magjowa sila ni Mima, posible din pong ang mga vloggers na malalapit kay Mima Alicia ay alam niyo na, manganib po yung buhay. Posible po ha. Bakit? Eh kasi malamang close sila ni Mima. Malamang identified ng baklang to yung mga vlogger na malalapit kay Mima. Malay ba natin, kinanta dun sa mga sindikato na yun. O hindi natin alam kung anong plano nila. Diba? Posible po na damay kami dyan. Oo. Yun yung sinasabi ko, di ba? O kasi, nagtataka ko dito sa lugar namin mga pre. Sabihin ko ba? Nagtataka po ako. Pero ito, ang tagal kong nakatira dito eh. May isang motor na naka-helmet siya, naka-jacket, dead end na to dito sa amin. Oh. Sabi yung pinakadulo. Oh, pero ewan ko lang, makalabas ka ng kasi walang ibang labasan dito. Lahat ng mga bahay dito may mga baril po yan. Okay, kasi malaking negosyante po yung nandun may mga negosyante dito, no? Iisang kalsada lang yan, papasok sa amin. May isang nakamotor, naka-helmet. Kumakain ako eh. Alam niyan, dead end na. Dumiretso pa talaga doon. Sa amin. Nakamotor, naka-helmet, naka-jacket, kompleto. Tapos, dinaanan akong ganyan. Biglang balik. Sabi ko, ano to? Nagmamatsyag? Yeah? Biglang balik. Kasi dito sa amin mga pre, wala na pong nag-helmet dito. Kasi dead end na nga, di ba? Tapos, wala na pong nag-helmet. Pag may magdadala nga ng dito, mga Shopee, hindi po sila nag-helmet. Okay, wala namang huli dito. Hindi ko sa kinukonsente na huwag kayo mag-helmet pag nag-drive kayo. Pero sa nakikita ko po dito, sa tinagal-tagal ko, ganun po sila. Hindi na nag-helmet. Kasi, bakit ka pa mag-helmet? Dead end na nga. At saka, na talaga? Oo, papasok na talaga sa amin. Diba? Gulat ako. Sabi, lakas ng loob nito ah. Oh. Lakas ng loob na magpasok-pasok dito sa area na to. Oh, pero hindi niyo po ba alam na lahat po ng vloggers ngayon, okay, ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit dito po sa amin, kagrupo ni Boss Mike Cervera, ay ang kapulisan, okay, pinuntahan po isa-isa yung mga vloggers sa bahay. Okay, kasi sinisecure po ng kapulisan yung safety po ng mga vloggers kasi itong nangyari nga po kay Mima Alicia. So lahat po kami pinuntahan ng pulis sa bahay para ma-secure po yung kaligtasan ng bawat isa sa mga vloggers. Palakpakan po natin ang Pangulo. Yeah. Palakpakan po natin ang Pangulo kasi alam mo yun, ayaw kasi ng Pangulo ng mga patay-patay na yan. Diba? Ayaw po ng Pangulo ng karahasan. Diba? Ayaw po ng Pangulo na may mawawalang buhay. Kahit mga didilis, ayaw po ng Pangulo na mamatay kayo. Kasi buhay pa rin ng tao yan, di ba? So, yun po, yung sa akin, mga pre. Palakpakan po natin si PBBM. No? Kasi nagpadala po ng vloggers. I mean, malamang si PBBM yung gumawa nito kasi, di ba? Gulat na lang kami. Oh. Alam nga naman si Sarah. Oh. Gulat kami, sabi ko, full support kay Mima, ang Pangulo. Tapos sa mga vloggers na sumusuporta sa kanya ng organic, andyan yung support niya. Kasi syempre, buhay po yung pinag-uusapan dito, di ba? So, yung mga kapulisan, pumunta po sa bahay, then, yun na nga, inaalam kung
Kumusta ba dito? Basta marami pong tanong, hindi ko na po pwedeng isa-isahin. Okay? At eto pa, huwag niyong kakantihin yung mga PBBM vloggers. Kasi pag isa sa amin yung ginalaw nyo, tingnan nyo yung ginawa nyo kay Mima. Ginalaw nyo si Mima. Nung ginalaw nyo, nahuli kayo. May 7 pang nahuli. Oh, lumiit yung mundo nyo. Nagkaisa ang mga vloggers para kay Mima Alicia. Oh, kala nyo siguro, ganun-ganun lang kami. 'Di ba? Wag na wag kayong magkakamali. Oo. Kasi, liliit at liliit talaga yung mundo nyo. Ganun po magtrabaho si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Kung panahon lang itinudik ni Digong, di walang hustisya. Sasabihin na lang sa'yo, nanlaban kasi. 'Di ba? Ganun, 'di ba? Nanlaban. So, alam nyo, ito pag-usapan pa natin, sa 40 days ni Mima Alicia, magcha-chopper po kami papuntang Lamay niya. Ay, Lamay, 40 days po. Oh. Chopper po yung sasakyan ng mga vloggers papunta doon. Oh, mga vloggers po na dito po kay Boss Mike Cervera. Oh, kami po, yung Vengador po. Magcha-chopper papunta doon sa lugar ni Mima Alicia. Ayan. Oh. Diba? Ganun po talaga. Wala tayong magagawa. Syempre, kailangan yung seguridad Oh, chopper. Diba? Para safe po. Oh, abangan nyo po yan. Iba-vlog po namin yan. Sa 40 days po ni Mima Alicia. San ka pa, diba? Palakpakan po natin si Pangulong Bongbong Marcos, mga pre. Oh, palakpakan po natin dahil yan po ay totoong nagtatrabaho sa Pilipinas, sa ating bansa, para sa mga Pilipino, no? Talagang proud po tayo sa ginagawang trabaho po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Diba? So, ayun lang naman yung aking reaksyon. Abangan nyo. Magkita-kita po tayo sa susunod na live. No? May live po ako mamaya. Abangan nyo po yan. Hanggang dito lang muna yung ating video. Ingat. Magandang araw po sa inyong lahat.